Isang estudyante sa kolehiyo na paibig sa kanilang prinsipal. Makalipas ang 60 araw, ginulantang ang buong unibersidad nang malaman ang karumal-dumal na katotohanan. Kakatuntong pa lang ni Althea sa edad na 20. Nasa ikalawang taon na siya sa kursong edukasyon sa panitikan sa isang kilalang unibersidad sa Maynila. Nagmula ang dalaga sa isang maliit at mahirap na nayon sa probinsya ng Quezon. Sanay na ang payat at hapong katawan ni Althea sa buhay na mag-isa sa magulong syudad, sanay na sa isasaing na bigas na tinitipid mula sa padala ng kanyang amang nagbabanat ng buto sa probinsya. Sanay na siya sa mahahabang gabi kung saan nanginginig siya sa ilalim ng malamlam na ilaw, kapwa dahil sa nanunuot na lamig at sa pilit na pagsasaulo ng bawat taludtod ng tula. Pumanaw ang kanyang ina noong nasa ikalawang taon pa lamang siya ng high school, kaya kinailangan ng kanyang ama na magtrabaho sa Batangas para mapag-aral ang kanyang nakababatang kapatid at para matupad ang pangarap ni Althea na maging isang guro. Sa isang kwartong hindi aabot sa 10 metro kwadrado sa siksikang Sampaloc, kasama ni Althea si Isabel. Sila'y matalik na magkaibigan mula pa noong mga unang araw nila sa kolehiyo. Magkasalungat man ang kanilang mga ugali, para silang magnet na naglalapitan, sumasandal sa isa't isa para mabuhay. Si Isabel ay matalino at prangka, habang si Althea naman ay tahimik, malalim, at laging abala sa sarili niyang mga iniisip. Noong mga panahong iyon, hindi inakala ni Althea na ang kanyang tadhana ay malapit ng lumiko sa isang kakaibang landas, dahil lamang sa isang hindi inaasahang pagpupulong sa kanilang departamento. Ang principal, si Reyes, ay humarap sa lahat ng mga estudyante. Siya'y matangkad, may mahinahong kilos at pananalita. Ang kanyang mga matay puno ng init, at ang kanyang malalim na boses ay tila isang malamyos na himig na nagpapatulog sa buong lecture hall. Ayon sa mga propesor, si Reyes ay nag-aral ng maraming taon sa ibang bansa, isang matalinong intelektual, isang desididong leader, at higit sa lahat, may malalim siyang malasakit sa mga mahihirap na estudyanteng nagsusumikap. Nang hapong iyon, isang text message mula sa isang hindi kilalang numero ang biglang lumitaw sa screen ng telepono ni Althea. Ang mensahe ay maikli at malamig, gusto kang makausap ni Reyes, dalawaya sa opisina ng prinsipal. Natigilan siya, gulong-gulo ang isip. Wala siyang nilabag na anumang alituntunin at hindi niya kilala ang prinsipal. Bakit siya mismo ang ipinatawag? Pabirong sinabi ni Isabel, baka naman nagandahan sa'yo si Sir, kaya pinatawag ka para masilayan ka ng malapitan. Namula si Althea at pilit nang umiti, hindi na ito pinag-isipan pa. Sakto sa oras, dahan-dahan siyang kumatok sa malaking pintuan na yari sa kahoy. Ang silid ay may banayad na amoy ng sandalwood, at ang ilaw ay malumanay na dilaw. Lahat ng bagay ay napakaayos at malinis. Inangat ni Reyes ang kanyang ulo at bahagyang ngumiti. Ikaw ba si Althea? Nakilala kita sa iyong sanaysay na nagwagi ng parangal noong nakaraang semestre. Napakagaling ng iyong pagsulat, ang iyong pag-iisip ay malalim, may potensyal kang maging isang tunay na guro. Gusto mo bang tanggapin ang posisyon bilang aking academic assistant? Natulala si Althea, tila nanigas ang buong katawan. Hindi siya makapaniwala na ang isang simpleng probinsyanang tulad niya ay bibigyan ng ganito kahalagang pagkakataon. May kislap sa kanyang mga mata na mahirap ipaliwanag. Ngunit, sa likod ng mahinahong ngiti ng lalaking nasa katanghalian ng edad, may isang kakaibang tingin na, sa kanyang pagkabigla, ay hindi niya napansin. Nang araw na yon, umuwi si Althea sa kanyang tinutuluyang apartment na may malaking pagbabago sa kanyang kalooban. Hindi niya alam na ang sandaling pagtango niya bilang pagsang-ayon ay ang syaring paghakbang niya sa isang pinto na nagliliwanag. Isang liwanag na maganda at mapang-akit, ngunit may kakayahang tupukin ang lahat at gawing abo. Mula nang makilala niya si Reyes, tila napadpad si Althea sa ibang mundo, isang mundong hindi niya kailanman pinangarap na maabot. Tuwing umaga, nagvi-vibrate ang kanyang telepono dahil sa mensahe na bumabati sa kanya ng magandang araw. Sa gitna ng maalinsangang tanghali sa Maynila, magugulat na lang siya na may isang baso ng malamig na lemonade na nakahanda para sa kanya sa maliit na academic room sa ikatlong palapag, kung saan inatasan siya ni Reyes na ayusin ang mga dokumento, itala ang mga minuto ng pagpupulong, at tumulong sa mga maliliit na gawain. Sa simula, palagi siyang naiilang. Ang manipis na linya sa pagitan ng guro at estudyante, nang nakatataas at nasasakupan, ay laging nagpapaalala sa kanya na panatilihin ang distansya. Ngunit dahan-dahan, ang malumanay na tingin at mainit na boses ng prinsipal ay unti-unting tinunaw ang lahat ng pader na nakapalibot sa kanya. Hindi mo kailangang maging mailap, Althea.
Nakita ko lang ang kakayahan mo at gusto kong bigyan ka ng pagkakataong umunlad. Kung hindi ka komportable, handa akong maghanap ng kapalit. Ang mga salitang iyon ay parang karayom na tumusok sa kanyang puso. Natakot siya sa ideyang mawala ang gintong pagkakataong ito. Gusto niyang patunayan na kaya niyang gawin ito ng mas mahusay kaysa sa iba at parang isang natural na reaksyon. Nagsimulang magsikap ng doble si Althea, mas naging masigasig sa trabaho, laging dumarating sa tamang oras, maingat na inaayos ang bawat dokumento at itinatala ang bawat paalala. Wala pang isang linggo, napagtanto niyang nagkakaroon siya ng kakaibang damdamin para kay Reyes. Hindi ito ang pabigla-biglang pagtibok ng puso ng isang teenager, hindi rin ito purong paghanga, kundi isang banayad, dahan-dahan, ngunit napakatinding atraksyon. Sumisigla ang kanyang puso tuwing maririnig niya ang kanyang pangalan na binibigkas ng malalim na boses na yon. Nagsimula siyang bigyang pansin ang mga mata nito, mga matang tila nauunawaan ang lahat ng kanyang lihim na iniisip. Isang hapon, nang biglang bumuhos ang ulan sa Maynila, nakatayo si Reyes sa labas ng kanyang opisina, may hawak na payong. Althea, ihahatid na kita. Malakas ang ulan, babahain ang mga kalsada. Nag-atubili siya, sinulyapan ang kanyang luma at punit-punit na sapatos na tela, sa kamarahang tumango. Iyon ang unang pagkakataon na nakasakay siya sa isang maluwag at marangyang sasakyan, na may banayad na amoy at malamig na upuang katad. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang nakapatong sa kanyang lumang bag, sa sampalok ka nakatira. Alam ko ang lugar na yon. Noong araw, tumira rin ako sa isang apartment na tulad ng sayo. May mga gabing sobrang lamig sa Maynila, na habang kumakain ako ng isang tasang noodles, kusa na lang tumutulo ang luha ko. Dahil sa mga sinabing iyon, hindi niya napigilang tingnan ang prinsipal sa ibang paraan. Isang taong may malawak na karanasan, isang taong nagsumikap mula sa mga paghihirap na kanyang kinakaharap ngayon, isang taong tunay na nakaunawa sa kanya. Ang pag-unawa ay sumingit sa bawat maliit na kwento, sa bawat oras na magkasama sila sa trabaho. Hindi niya alam kung kailan siya nagsimulang hanap-hanapin ito. Ilang araw pagkatapos, binigyan siya ng prinsipal ng isang libro ng panitikang Espanyol na luma na ang pabalat, kung saan may mga bakas pa ng sulat kamay ng isang tanyag na propesor. Regalo ko sa'yo. Noong araw, may nagbigay sa akin nito para magkaroon ako ng dagdag na pananampalataya sa pagtuturo. Ngayon, pagkakataon mo na. Kinuha ni Althea ang libro, ang puso niya'y tila sumasayaw sa kanyang dibdib. Sa unang pagkakataon sa buhay niya, naramdaman niyang kinikilala siya hindi dahil sa kanyang mga grado o itsura, kundi dahil sa kanyang kaluluwa at determinasyon. Hindi niya alam na sa likod ng mga simpleng kilos na iyon, isang masalimuot na bitag ang maingat na inihahanda. Bawat baso ng lemonade, bawat tingin, bawat tapat na payo ay may daladalang pamilyar na amoy, ang amoy ng matamis na manipulasyon. Mula nang regaluhan siya ni Reyes ng libro, lalong lumalim ang pagkakalubog ni Althea sa relasyong tila dalisay na ugnayan ng guro at estudyante, ngunit unti-unti nang nagbabago. Ang mga oras nila sa trabaho ay hindi na lamang tungkol sa pag-aayos ng mga lesson plan o pag-edit ng mga lecture. Unti-unti, naging mahahabang sesyon ito ng pag-uusap hanggang hating gabi, kung saan tahimik siyang nakaupo at nakikinig sa mga kwento ng prinsipal tungkol sa kanyang mahirap na kabataan, mga pagkadapa, at ang kalungkutan ng isang lalaking matagal nang hindi nakahanap ng taong tunay na nakaunawa sa kanya. Laging alam ni Reyes kung paano ipadama sa kanyang kausap na sila ay espesyal. Hindi naiba si Althea. Tuwing natatapos niya ang kanyang gawain ng maaga, ningiti ito, at ang kanyang mga mata ay magniningning sa tuwa na parang isang batang pinuri. Isa kang tunay na hiyas. Hindi ako nagkamali sa pagpili sa'yo. Dahan-dahan, ang kanilang mga pagkikita ay hindi na lamang sa loob ng unibersidad. Minsan, pagkatapos ng trabaho, tinanong siya nito, mahilig ka bang makinig sa musika ni Freddie Aguilar? May alam akong magandang coffee shop. Samahan mo ako ngayong gabi. Saglit na nag-alinlangan si Althea, ngunit tumango rin. Kinumbinsi niya ang sarili na simpleng kapelang iyon. Ngunit ng gabing iyon, sa ilalim ng malamlam na dilaw na ilaw at sa malungkot na boses ng isang may edad ng mga awit, naramdaman ni Althea na nanginig ang kanyang puso sa bawat malumanay na tingin ni Reyes. Walang anumang pisikal na paghawak, walang salitang lumampas sa hangganan, ngunit ang kanyang pagiging maginoo, ang bawat matagal na tingin, at ang bawat makahulugang katahimikan ang nagparamdam kay Althea na siya ay naiba sa mga ordinaryong estudyante. Nagsimula siyang mag-isip, marahil malungkot din ang prinsipal, at siya ang makakapawi sa kalungkutang iyon.
Mula noon, dumami ang kanilang mga text message. Sa umaga, bati ng magandang araw sa pag-aaral, sa tanghali, tanong kung kumain na ba, sa gabi, paalala na huwag magpuyat. Naramdaman niya ang isang pag-aalaga na hindi pa niya naranasan mula sa iba. Si Isabelle, ang kanyang matalik na kaibigan, ay nagsimulang mapansin ang pagbabago. Minsan, nang makita niya ang pangalan ni Reyes na may kasamang simbolo ng puso sa screen ng telepono ni Althea, napakunot ang kanyang noo. Bakit ganito mag-text sa'yo ang principal? Siya ang principal, Althea. Namula si Althea, mabilis na kinuha ang telepono at pilit na tumawa, baka naman turing niya sa akin ay isang mahal na estudyante lang. Huwag kang mag-isip ng iba. Hindi na nagsalita si Isabelle, ngunit puno ng pagdududa ang kanyang mga mata. Hindi pa nauunawaan ni Althea noon na may mga bagay na hindi kailangang pangalanan para maging simula ng isang pagkakamali. Hindi naman siya ganap na inosente, ngunit ang pag-aalaga ng prinsipal ay napakagaling, napaka-oportuno, kaya't lahat ng rason sa kanyang isipan ay nanghina. Isang maulang gabi, habang abala siya sa pag-aayos ng mga dokumento sa academic room, tumunog ang kanyang telepono. Bumaba ka. Naghihintay ako sa labas ng gate. Umuulan, hindi kita pwedeng hayaang umuwing mag-isa. Ang pamilyar na sasakyan ay muling lumitaw sa gitna ng ulan. Sa pagkakataong ito, pumasok si Althea sa kotse nang walang pag-aalinlangan. Ang amoy ng pabango sa loob ng sasakyan, ang malamyos na musika, at ang mabagal na boses ng prinsipal ay tila nagpapatulog sa kanya sa isang mahimbing na panaginip. May posibilidad bang baguhin mo ang buhay ko, Althea? Isang tanong na binitiwan na kasinggaan ng usok. Hindi siya nangahas sumagot, ngunit kumabog ang kanyang puso. Pagkatapos ng gabing iyon ng ulan, tila nagbago na ang lahat. Hindi ang mundo sa labas, kundi ang nasa loob mismo ng kaluluwa ni Althea. Pakiramdam niya ay may dala-dala siyang isang lihim na may kasamang takot at pagkalasing sa emosyon. Ang mga text message at pagkikita ay dumami, ngunit hindi na kasing inosente ng dati. Tuwing lilitaw ang pangalan ng principal sa screen ng kanyang telepono, bumibilis ang tibok ng kanyang puso, ngunit may kasama itong kakaibang pakiramdam na parang gumagawa siya ng mali ngunit hindi niya mapigilan. Alam ito ni Reyes at ginamit niya ito ng buong husay. Isang hapon, pagkatapos niyang ayusin ang mga materyales para sa isang seminar, sinabi nito, hindi mo na kailangang pumasok bukas. Sumama ka sa akin sa isang business trip. May academic exchange sa labas ng lungsod, gusto kong sumama ka para matuto. Ako na ang bahala sa lahat ng gastusin. Nag-alinlangan si Althea, ngunit naisip niya, academic assistant naman siya, ano ang masama doon? Tumango siya at walang sinabi kay Isabel. Kinaumagahan, sinundo siya ng sasakyan ng prinsipal sa kanto. Nakasuot si Althea ng puting blouse at paldang hanggang tuhod, may bahagyang makeup na nagpapatingkad sa kanyang natural na ganda. Sa loob ng sasakyan, walang masyadong nagsasalita, tanging marahang musika, at ang paminsan-minsang pagdampi ng kamay ng prinsipal sa pabalat ng librong hawak niya, isang makahulugang presensya. Pagdating nila, lubos siyang nagulat. Walang seminar, kundi isang maliit na villa sa isang tahimik na resort. Maikli ang paliwanag ni Reyes, biglang na-postpone ang seminar, pero dahil nakapag-book na ako, naisip kong manatili na lang tayo rito ng isang gabi. Huwag kang ma-stress, isipin mo na lang na ito ay isang maikling bakasyon. Hindi niya alam kung paano tatanggi. Ang lahat ay nangyari ng napakabilis. Ang kwartong may 2 kama, ang malaking kama, ang mahahabang katahimikan, lahat ay tila planado. Naramdaman niyang kumakabog ng malakas ang kanyang puso. Isang bahagi sa kanya ay sumisigaw, umatras ka na, Althea, ngunit ang mga mata ng prinsipal ay napakalambing kaya't hindi niya kayang tumalikod. Nang gabing iyon, ang lahat ng natitirang malabong hangganan ay tuluyang nawala. Walang pilitan, tanging malalambot na salita. Pinapaniwala mo ako sa damdamin. Matatanda na tayo, Althea. Sa pagitan ng 2 taong tunay na nagkakaintindihan, natural lang ito. Hindi kumikibo si Althea matapos ang lahat, nakatitig sa kay Sam, hindi niya maintindihan ang nararamdaman. May kaunting init, ngunit mas nangingibabaw ang kawalan, at may bahid ng takot na nakapasok na siya sa isang lugar kung saan hindi na siya makakabalik. Kinaumagahan, pag-uwi niya sa apartment, wala siyang ikinuwento kay Isabel. Sinabi niya lang na na-postpone ang biyahe, at nagkape lang sila bago umuwi. Matagal siyang tinitigan ni Isabel, ngunit yumuko lang si Althea, iniiwasan ang tingin ng kaibigan. Nagsimulang itago ni Althea ang relasyon nila ni Reyes.
Hindi na ito relasyon ng guro at estudyante at hindi rin matatawag na pag-ibig. Ito ay isang bagay na nakalutang, puno ng lihim, na nagpaparamdam sa kanya na siya ay pinili, ngunit kasabay nito, nagdudulot ng pagkakasala tuwing nakikita niya ang tingin ng prinsipal na dumadaan sa ibang mga estudyante. Doon nagsimula ang lihim. Isang lihim na akala niya ay naitago niyang mabuti, ngunit ito mismo ang magiging apoy na susunog sa lahat. Matapos ang academic trip na yon, ang relasyon nina Althea at Reyes ay nagbago sa isang anyo na mahirap pangalanan. Wala na ang mga mailap na tingin o mahiyang pagdampi ng mga kamay. Tuwing hapon, sinusundo pa rin siya ng prinsipal, at nagpapatuloy ang kanilang walang katapusang pag-uusap tungkol sa pilosopiya ng buhay, mga libro, at ang pagtuturo. Ngunit sa kanyang mga mata, ang lambing ngayon ay may kasama ng kapangyarihan. Hindi na nga si Althea na tanungin kung ano sila sa isa't isa. Hindi rin ito binanggit ni Reyes, ngunit mayroon siyang ibang paraan para pakalmahin siya gamit ang mga pangako. Mag-aral ka lang ng mabuti. Pagka-graduate mo, irerekomenda kitang manatili sa unibersidad bilang isang trainee lecturer. Kailangan ng unibersidad ang mga taong may pag-isip na tulad mo. Tungkol naman sa ating hinaharap, huwag kang mag-alala. Kapag maayos na ang lahat, hahanap ako ng paraan para hindi na natin kailangan pang magtago. Ang mga salitang iyon ay ibinulong sa kanyang tainga gabi-gabi, kaya't gumuhit si Althea ng isang magandang panaginip para sa kanyang sarili. Isang araw, kapag nakapagtapos na siya, wala nang mga mapanuring tingin, hindi na niya kailangang itago ang lihim na relasyong ito. Kikilalanin siya sa kanyang karera at sa kanyang pag-ibig. Nagsimula siyang mabuhay para sa hinaharap na iyon. Tuwing naaalala niya ang gabi sa villa, sa halip na makonsensya, sinasabi niya sa sarili na iyon ang patunay ng isang tahimik ngunit tapat na pag-ibig. Ngunit maganda man ang panaginip, ang katotohanan ay nagsimulang magkaroon ng mga lamat. Lalong napansin ni Isabelle ang pagbabago ng kanyang matalik na kaibigan. Madalas magulat si Althea tuwing may text, palihim na lumalabas para sumagot ng tawag, at gabi na umuuwi ng walang malinaw na paliwanag. Minsan, pagpasok ni Althea sa kwarto, bago pa man niya matanggal ang sapatos, hinarangan na siya ni Isabel. Althea, may problema ka ba? May relasyon ba kayo ni Reyes? Natigilan si Althea, kumibot ang kanyang mga labi, ngunit walang salitang lumabas. Hindi na kailangan pang marinig ni Isabel. Pumunta siya sa kanyang mesa, kinuha ang isang pirasong papel na may listahan ng mga oras at lugar kung saan sinundo ni Reyes si Althea. Nabasag ang boses ni Isabelle, ayokong gumawa ka ng mali. Principal siya, Althea. Kung may mangyari, ikaw lang ang masasaktan, hindi siya. Ngunit hindi nakikita ni Althea na mali siya. Pakiramdam niya ay minamahal siya, pinili, at pinangakuan ng magandang kinabukasan. Napaiyak siya ngunit walang sinabi, niyakap na lamang ng mahigpit ang libro ng panitikang Espanyol, ang unang regalong ibinigay ni Reyes, na para bang hawak niya ang ebidensya ng isang tunay na pag-ibig. Kinabukasan, maagang pumasok si Althea. Habang tinitingnan ni Reyes ang kanyang lecture, nag-aalangan siyang nagtanong, kung malaman ng iba ang tungkol sa atin, mananatili ka ba sa tabi ko? Inangat nito ang kanyang ulo, ang mga mata ay hindi na kasing lambing ng dati, ngunit ang boses ay nanatiling mahinahon, huwag kang mag-alala. Kapag kailangan, gagawa ako ng paraan para maging opisyal ang lahat. Pero sa ngayon, mag-aral kang mabuti. Kailangan kong maging matatag ka muna. Mula noon, hindi na tumutol si Althea. Lahat ng payo ni Isabel ay binaliwala niya. Nagtiwala siya sa prinsipal, sa hinaharap na iginuhit nito para sa kanya. Isang hinaharap na binuo ng mga pangako at mga lamat na hindi pa niya lubos na nakikita. Si Isabel ay hindi tipo ng taong madaling magsawalang kibo sa mga kakaibang pagbabago, lalo na kung ito ay tungkol kay Althea, ang kaibigan niyang kasama sa loob ng mahigit isang taon. Dati, si Althea ay isang simpleng babae, pumapasok sa umaga, nagtututor sa hapon, at masipag mag-aral sa gabi. Pero nitong mga nakaraang araw, para siyang naging ibang tao, mas tahimik, madalas ngumingiti mag-isa, at minsan na may tulala ng ilang oras. Ang telepono niya ay laging nakataob sa mesa, at tuwing may mensahe, may kakaibang kislap sa kanyang mga mata, isang halo ng saya at kaba. Nagsimulang magmasid si Isabel. Naaalala niya ang huling beses, isang malamig at maulang gabi, nang sabihin ni Althea na may gagawin siya sa unibersidad. Ngunit bandang 9:00 ng gabi, napatingin si Isabel sa bintana ng kanilang ikalawang palapag na apartment at nakita ang isang pamilyar na kotse na nakaparada sa ilalim ng post ng ilaw.
Bumaba si Althea mula sa upuan sa harap, may dalang payong, at nagmamadaling pumasok. Natigilan si Isabel. Nakilala niya ang plaka ng sasakyan nito, ang kotse ni Principal Reyes. Mula noon, tahimik niyang itinala ang lahat ng kahina-hinalang bagay, ang oras ng pag-alis ni Althea, ang bilang ng mga tawag na sinasagot niya sa labas. Hindi siya nagtanong, hindi rin nanghusga. Alam niyang kung magsasalita siya agad, magsasara ang kanyang kaibigan. Isang araw, habang kumakain sila ng take-out na pagkain, ibinaba ni Isabel ang kanyang mga kubyertos at diretsong tumingin kay Althea. May itinatago ka ba sa akin? Bahagyang nataranta si Althea at umiwas ng tingin. Wala naman. Siguro pagod lang ako nitong mga nakaraang araw. Pagod o in love? Pilit na umiti si Althea. Lenan, pwede rin. Pero hindi pa malinaw. Hindi na nagsalita si Isabel. Pero sa kanyang isipan, sigurado na siya sa isang bagay, si Althea ay pumapasok sa isang mapanganib na relasyon. Kinagabihan, nagpaalam si Isabel na magtututor siya, pero ang totoo ay nag-abang siya malapit sa universidad. Alam niyang may schedule si Althea na mag-ayos ng mga dokumento sa academic room. Bandang 7:00 ng gabi, mula sa malayo, nakita ni Isabel ang pamilyar na kotse na huminto sa gilid na gate. Bumukas ang pinto sa harap at, gaya ng inaasahan, sumakay si Althea. Umupo malapit kay Reyes, bahagyang nakahilig ang mukha, may hawak na folder pero hindi maitago ang kahinaan sa kanyang mga mata. Nakatago si Isabel sa likod ng pader at nangilid ang luha sa kanyang mga mata. Alam niyang hindi na ito simpleng relasyon sa trabaho. At higit sa lahat, ang taong emosyonal na nakadepende ay si Althea. Hindi na niya ito maaaring palampasin. Hindi dahil gusto niyang makialam sa personal na buhay ng kaibigan, kundi dahil naiintindihan niya. Sa isang lalaking tulad ni Reyes, mataas ang posisyon, kagalang-galang ang anyo, at misteryoso ang nakaraan, lahat ay maaaring pagtakpan ng maayos. Pero kung may mangyari, ang taong magdurusa ay hindi siya. Kinabukasan, lihim na nilapitan ni Isabel ang isang dating propesor, si NJ Santos, na matagal nang nagtuturo sa universidad at dating malapit kay Principal Reyes. Diretsahan siyang nagtanong, "Ma'am, may kilala po ba kayong napahamak dahil sa sobrang pagiging malapit kay Reyes?" Bahagyang nagulat si NJ Santos, lumungkot ang kanyang mga mata, ngunit maikli lang ang sinabi, "Sabihin mo sa kaibigan mo na tumigil na siya habang maaga pa." Sapat na ang sagot na yon para maintindihan ni Isabel ang lahat. May mga katotohanang maingat na itinatago sa universidad na ito. At kung wala siyang gagawin, maaaring si Althea na ang susunod na magbabayad. Oktubre, nagsimulang lumamig ang panahon sa Maynila. Ang mga unang simoy ng hangin ay nagdudulot ng kalungkutan at kahinaan sa mga tao. Lalo na sa isang babaeng tulad ni Althea, nakakatuntong pa lang sa edad na 20, malayo sa pamilya, at araw-araw na humaharap sa iba't ibang presyon, scholarship, grado, internship, at ang alalahanin sa pang-araw-araw na gastusin. At sa gitna ng lahat ng ito, si Reyes ay laging nariyan bilang isang matatag na sandalan. Nasanay na siyang makatanggap ng mensahe mula rito tuwing umaga, nasanay nang umupo sa opisina nito nang hindi na naiilang, at nasanay na sa mga tila aksidenteng pagdampi ng kamay na mas matagal kaysa sa karaniwan. At nasanay na rin siya sa pakiramdam na inaalagaan at pinupuri araw-araw ng isang mas nakatatandang lalaki. Isang gabi, pagkatapos ng trabaho, pinaiwan siya ng principal para ayusin ang ilang dokumento. Halos wala ng tao sa gusali, tanging ang dilaw na ilaw mula sa ikatlong palapag ang nagbibigay liwanag sa tahimik na pasilyo. Ang katahimikan ay sobrang tindi na kahit ang paglipat ng pahina ay maririnig. "Pagod ka na ba?" tanong nito habang abala si Althea sa pag-type ng mga huling salita. "Medyo po. Pero okay lang." Tumayo ito at lumapit sa likuran niya. Dahan-dahang ipinatong ang mga kamay sa kanyang balikat at marahang pinisil. "Hayaan mong masahihin kita. Masyadong matigas ang balikat mo, hindi maganda yan." Nagulat si Althea, ngunit sa halip na tumutol, nanatili siyang nakaupo. Bahagyang dahil sa sorpresa, at bahagya dahil ayaw niyang labanan ang pakiramdam na inaalagaan. Mainit ang mga kamay nito, at ang kanyang hininga sa kanyang batok ay nagdulot sa kanya ng pagkalito. "Alam mo ba? Mula pa noong una kang pumasok sa kwartong ito, alam kong may iba sa'yo. Hindi ka tulad ng ibang estudyante. Ikaw ay maselan, malalim at nagbibigay ng pagnanais na protektahan ka." Lumingon si Althea, may sasabihin sana,
Ngunit sa sandaling iyon, ipinatong nito ang kamay sa kanyang pisngi, napakagaan, napakagaling. Ang kanyang mga mata ay hindi na tingin ng isang guro, kundi ng isang lalaking nakatingin sa babaeng gusto niyang angkinin. Hindi ka naman natatakot, di ba? Hindi po. Nagulat lang po ako na ganito kabilis ang lahat. Ngumiti ito at marahang idinampi ang labi sa kanyang noo. Minsan, ang mga pinakatotoong bagay ay dumarating ng dahan-dahan. Hindi kita pipilitin kung ayaw mo. Ang mga salitang binitawan ay tila isang paanyaya, at siya, sa gitna ng panginginig, ng lamig ng panahon, at ng kalituhan sa kanyang nararamdaman, ay hindi umatras. Nang gabing iyon, hindi sila umuwi agad. Isinara ang kurtina ng academic room, pinatay ang tunog ng kanyang telepono at iniwan sa labas ng mesa. 2 beses nag-text si Isabel pero walang sagot. Sa labas, nagsimulang umambon sa Maynila. Kinaumagahan, nagising si Althea sa kanyang apartment na may magkahalong damdamin, kawalan, pag-aalala, at isang bagay na tila pagkakasala. Tinanong niya ang sarili kung ano ang nawala sa kanya, o kung may nakamit ba siyang isang bagay na walang sinuman ang makakaintindi. Tinitigan siya ni Isabel mula sa kabilang panig, puno ng pagdududa, ngunit walang sinabi si Althea. Ibinagsak niya ang mukha sa kumot, iniiwasan ang tingin ng kaibigan. Sa isip niya, iisa lang ang tumatakbo, hindi na siya makakaatras pa. Mula sa gabing iyon, hindi na si Althea ang dating walang malay na estudyante. Tuwing gigising sa umaga, sa halip na isipin ang mga aralin, iniisip niya kung magkikita ba sila ng prinsipal, ano ang ite-text nito, at kung magagalit ba ito kung hindi siya agad sasagot. Hindi niya namamalayan na unti-unti na siyang umiikot sa isang mundo na nakasentro lamang sa lalaki. Hindi na rin nagpapanatili ng distansya si Reyes. Ang kanyang boses sa telepono ay naging mas tiyak, halos parang utos. Huwag ka nang magtutor ngayon. Malayo yon at mukhang ulan. Dito sa eskwelahan, may ipapagawa ko sa'yo. Huwag ka munang umuwi sa probinsya ngayong weekend, abala rin naman ang tatay mo. Dito ka na lang, dadalhin kita sa bookstore para pumili ng ilang magagandang libro. Sa una, inakala ni Althea na pag-aalala lang iyon, pero napansin niyang nawawalan na siya ng karapatang magdesisyon. Tuwing tatanggi siya, mananahimik ito at hindi na magte-text. Natatakot siya sa katahimikang iyon, pakiramdam niya ay may ginawa siyang mali. Kaya tumatango na lamang siya. Minsan, inaya siya ni Isabel na mananghalian kasama ang mga kaibigan. Nag-atubili si Althea. Hindi yata ako makakasama ngayon. Sabi ni Reyes, may kailangan kaming ihanda para mamayang hapon. Tiningnan siya ni Isabel, puno ng pagkadismaya. Sino ba siya sa tingin mo para unahin mo pa siya kaysa sa sarili mo, sa akin, at sa mga kaibigan natin? Yumuko si Althea, hindi niya alam kung paano sasagot. Alam niya lang, sa kaibuturan ng kanyang puso, hindi na siya komportable tulad ng dati. Tuwing gabi na magte-text ang principal, bumibigat ang kanyang dibdib. Tuwing tatanungin siya kung saan siya pupunta, pakiramdam niya'y kailangan niyang magpaliwanag na parang bata. Minsan pa nga'y tinanong siya, sino ba yung ka-text mo? Yung kasama mo sa kwarto? O iba? Pilit siyang umiti, si Isabel lang po. At mga kaklase ko. Tumango ito, ngunit tahimik na dumaan ang tingin sa hawak niyang telepono. Nang gabing iyon, bigla siyang nainis nang kunin ni Isabelle ang telepono niya para tingnan ang mga litrato ng klase. Agad niya itong kinuha. Lumaki ang distansya sa pagitan ng dalawang magkaibigan. Pakiramdam ni Isabel ay isinasantabi na siya. Habang si Althea naman ay pakiramdam na hindi na siya ang sarili niya. Nagsimula siyang magtago, gumawa ng mga dahilan, at laging nabubuhay sa tensyon, na para bang may itinatago siyang hindi dapat malaman. Isang gabi, habang nag-scroll sa Facebook, nakita niya ang mga larawan ng isang seminar tungkol sa soft skills, isang aktibidad na dati niyang kinagigiliwan. Ngunit ngayon, wala na siyang oras, wala nang puwang para sa mga ganoong bagay. Lahat ay napuno na ng mga pagkikita nila ng prinsipal, mga text sa hating gabi, at mga pagkakataong kailangan niyang sumunod kapag tinawag. Minsan, marahang sinabi ni Althea, gusto kong sumali ulit sa writing club. Nakita ko na may bago silang grupo. Agad itong tinanggihan ni Reyes. Marami ka nang ginagawa. Para saan pa ang pagsusulat? Para makipagtsismisan sa mga estudyanteng mababaw. Natigilan siya sa sinabi nito, hindi dahil sa bigat ng mga salita, kundi dahil iyon ang unang pagkakataon na may kumontra sa bagay na nagbigay sa kanya ng halaga. Ngunit muling lumambot ang boses nito, ipinatong ang kamay sa kanyang pisngi.
Nandito naman ako para sa'yo. Lahat ng pinakamaganda ibibigay ko sa'yo. Hindi mo kailangan ang mundo sa labas. Sa sandaling iyon, naunawaan niyang ang tinatawag na pag-ibig na ibinibigay sa kanya ay hindi lang emosyon. Ito ay isang malambot na hawla na hinabi mula sa matatamis na salita para ikulong siya sa isang mundong pinapayagan lamang siyang mabuhay ayon sa gusto nito. At si Althea, sa mahahabang at tahimik na gabi, ay nagsimulang matakot sa sarili niyang wala ng sapat na lakas ng loob para makawala. Isang umaga sa simula ng taglamig, pagdating ni Althea sa academic room, nadatnan niya si NJ, Dalisay, isang staff sa opisina, na naghahalungkat ng mga dokumento sa mesa, na mas seryoso kaysa dati. Pagkakita kay Althea, bigla niyang nasabi, may nangyayari sa eskwelahan natin nitong mga nakaraang araw. May nagpadala raw ng anonymous email sa opisina ng administrasyon. Natigilan si Althea. Ano pong nangyari? Hindi ko pa sigurado pero tungkol daw sa etika ng mga guro. Malamang tungkol na naman sa propesor na may relasyon sa estudyante. Ilang taon na ang nakalipas, may ganito ring issue na muntik ng sumabog. Sabi ni NJ, Dalisay habang umiiling, puno ng kahulugan ang kanyang mga mata. Nanahimik si Althea, hinigpitan ang hawak sa kanyang bag, mabilis siyang tumalikod at naglakad papunta sa hagdanan, ang puso niya ay malakas na kumakabog. Tanghali, nakatanggap si Althea ng text mula kay Reyes. May narinig ka na ba? May isang anonymous na sulat na ako ang target. Manatili kang kalmado. Hindi ka maaapektuhan nito kung mananahimik ka. Isang malamig na kuryente ang dumaloy sa kanyang likod. Iyon ang unang pagkakataon na diretsahan niyang binanggit ang mga posibleng kahihinatnan. Wala nang mga salitang pampalubag loob, walang malalim na boses o malambing na ngiti, tanging matitigas na salita na parang isang babala. Nang hapong iyon, nakaupo lang si Althea sa kanilang apartment. Binuksan niya ang kanyang laptop, nag-log in sa kanyang student email, at tiningnan ang mga email mula sa universidad. Biglang napahinto ang kanyang mga mata sa isang pamagat na kulay pula. Sumbong tungkol ay relasyong labag si etika ng guro dahil Departamento ng Edukasyon si Panitikan. Ang pangalang nabanggit, Principal Ramon Reyes. Hindi niya magawang i-click ang sulat, ngunit sapat na ang pamagat para manikip ang kanyang dibdib. Sino ang sumulat nito? Si Isabel ba? O may iba pang nakakaalam? Isang taong katulad niya noon? Gabi, tumawag si Reyes, hindi na malambing ang kanyang boses. Kailangan mong tandaan, ang sa atin ay pribado. Walang sinumang may karapatang makialam, at lalong walang sinumang pwedeng sirain ang karera ko. Naiintindihan mo ba? Natigilan si Althea. Wala akong pinagsabihan. Sumpaman. Mabuti. Manahimik ka lang. Lilipas din ang lahat. Sa unang pagkakataon, natakot siya nang marinig ang boses nito. Hindi takot na iwanan, kundi takot na hindi na ito ang taong pinagkatiwalaan niya. Nang gabing iyon, naglagay si Isabel ng isang tasa ng salabat sa mesa ni Althea. Walang sinabi, umupo lang sa tapat na kama. Maya-maya, nagsalita si Isabel, alam ko ang tungkol sa sulat. Pero hindi ako ang nagpadala. Tumingin si Althea sa kaibigan, puno ng takot. Alam mo rin? Dahan-dahang tumango si Isabel. Althea, hindi ikaw ang una. Nag-imbestiga ako. Bago ka, may isang taong bigla na lang nawala sa universidad na ito nang walang sinumang nangahas magsalita. Natatakot ako. Kung magpapatuloy ka, ikaw na ang susunod. Hindi tumutol si Althea. Yumuko siya, kinuyom ang lumang panyo na padala ng kanyang ina. Ang sulat na iyon ay hindi lang nagdulot ng bulong-bulungan sa buong universidad, kundi nagtulak din sa kanya na suriin ang sarili niyang puso. Nagmamahal ba siya? O isa lang siyang piyesa sa laro ng isang napakatusong tao? Mula nang maipadala ang anonymous na sulat, naging mabigat ang hangin sa universidad. Ang mga propesor ay bihira ng magtawanan, habang ang mga estudyante ay abala sa mga lihim na bulungan. Bawat tingin na yon ay may kasamang pagdududa, na parabang ang taong tinutukoy sa sulat ay maaaring katabilang nila. Nabuhay si Althea sa mga araw na bawat hakbang papasok sa klase ay napakabigat. Hindi niya alam kung sino ang sumulat ng sulat, kung sino ang tumitingin sa kanya nang may kuryosidad, at hindi na rin siya nangahas magtanong kay Isabel tungkol sa taong nawala na binanggit nito. Ang alam niya lang, mula noon, hindi na siya ipinatawag ni Reyes sa academic room. Walang paliwanag, walang text na nangangamusta, tanging katahimikan.
Isang katahimikang malamig, mahaba, at mas nakakatakot kaysa sa anumang banta. Nagsimulang matakot si Althea sa tunog ng kanyang telepono. Paulit-ulit niyang tinitingnan ang mga mensahe, ngunit nanatiling tahimik ang kanilang usapan. Tuwing may tumatawag sa kanyang pangalan sa klase, nagugulat siya, at naninikip ang kanyang dibdib sa takot na baka nabisto na ang lahat. Isang araw, nagkasalubong sila ni Reyes sa hagdanan ng administration building. Dumaan lang ito sa kanya na parang hindi sila magkakilala. Walang tingin, walang bati, tanging isang sinadyang distansya. Natigilan siya, ang puso niya ay parang nawalan ng laman. Nagsimula siyang mapagtanto na ang damdaming iyon ay walang pangalan. Hindi kasintahan, hindi ordinaryong estudyante, wala. Gabi, inaya siya ni Isabel na kumain ng mainit na lugaw sa labas gaya ng dati. Umiling siya, sinabing pagod siya. Tumango si Isabelle, hindi na nagtanong pa, pero bago umalis, nag-iwan siya ng isang salita, pwede kang manahimik. Pero ang katotohanan, hindi. Ang mga salitang iyon ay paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa kanyang isipan buong gabi. Nakahiga siya sa kama, nagtalukbong ng kumot, dilat ang mga mata habang nakatitig sa kisam. Sa labas, humuhuni ang hangin, at ang mga patak ng ambon sa yero ay parang mahinang katok sa pinto. Naalala niya ang mga pagkakataong hinahaplos nito ang kanyang buhok, ang mga yakap nito, at ang pagtawag sa kanya na espesyal. Ngayon, lahat ng iyon ay naglaho sa malamig na kawalan na para bang hindi nangyari. Kinabukasan, habang nakapila para kumuha ng pagkain sa kantin, narinig ni Althea ang dalawang estudyante sa likuran niya na nagbubulungan, balita ko, imbestigahan daw si Reyes. Talaga? Sino naman kaya ang naglakas loob na isumbong siya? Baka dating estudyante. Sabi-sabi, may ganito na ring kaso dati pero tinakpan lang. Hinigpitan ni Althea ang hawak sa tray, nangilid ang luha sa kanyang mga mata. Pakiramdam niya ay naglalakad siya sa isang alambre, sa likod niya ay bangin ng sakit, at sa harap niya ay makapal na hamog ng pagdududa at kahihiyan. Hindi niya alam kung kanino pa siya magtitiwala, sa pangako ng isang lalaking tumalikod na, sa isang lugar na dati niyang itinuring na tahanan, o sa sarili niya. Isang 20 taong gulang na babae na lumabas sa kanyang comfort zone para lang mapunta sa isang relasyong walang katapusan. Nang gabing iyon, tahimik niyang binuksan muli ang libro ng panitikang Espanyol na bigay nito. Nandoon pa rin ang sulat kamay nito para kay Althea, ang babaeng may magandang kaluluwa at matatag na dignidad. Napatawa siya, isang tuyong tawa. Dignidad? Hindi niya sigurado kung gaano pa karami ang natitira sa kanya. Hindi si Isabelle ang tipo ng taong hahayaan lang ang kaibigan na nasa bingit ng kapahamakan. Ang katahimikan ni Althea, ang biglaang paglamig ni Reyes, at ang mga bulong-bulungan sa unibersidad ay nagpatunay sa kanya ng isang bagay, hindi simple ang nangyayari at hindi ito ang unang pagkakataon. Isang hapon ng linggo, habang nililinis ang lumang aparador ng libro, aksidenteng nakita ni Isabelle ang isang folder na naiwan ni Althea mula pa noong unang taon nila. Sa gitna ng mga papel, natuklasan niya ang isang listahan ng mga nominado para sa scholarship noong nakaraang semestre, na may sulat kamay ni Reyes sa isang sulok, bigyan ng espesyal na pansin ang estudyanteng si Cristina, ni Negatibo 17, Departamento ng Panitikan. Napakunot ang noo ni Isabel. Hindi pamilyar ang pangalan, ngunit ang ni Negatibo 17 ay 3 taon na mas matanda kay Althea. Binuksan niya ang kanyang computer, nag-log in sa email system ng unibersidad, at sinubukan ay type ang T. Cristina. Lumabas ang isang lumang address, si 17, Laye, Edu, Ye. Hindi na aktibo ang account. Sinimulan niyang halungkatin ang mga lumang artikulo ng unibersidad. Hindi mahirap hanapin. Noong taong 20, si Cristina ay isang third-year student, nanalo ng ikalawang pwesto sa isang citywide writing contest, at may tulang na ilathala sa isang pahayagan. Ngunit mula sa huling bahagi ng semestreng iyon, bigla siyang naglaho. Walang balita tungkol sa kanyang pagtatapos, wala ang pangalan niya sa listahan ng mga nagtapos, at walang paalam mula sa departamento. Nanlamig ang buong katawan ni Isabel. Nang gabing iyon, pag-uwi niya, hinintay niyang makatulog si Althea bago tahimik na binuksan ang kanyang telepono at naghanap sa social media. Sinubukan niyang i-type ang pangalang T. Cristina, kasama ang keyword na Departamento ng Panitikan ni 17. Matapos ang ilang sandali, natagpuan niya ang isang lumang account na halos hindi na ginagamit. Ang username, Chris, buhay na payapa sa magulong syudad. Ang profile picture ay isang babaeng nakatalikod, mahaba ang buhok,
at nakasuot ng kulay abong sweater. Ang huling post ay 2 taon na ang nakalipas, may mga pangarap na hindi dapat ipagpalit sa tiwala. Nagpadala si Isabel ng maikling mensahe, "Hi, ikaw po ba yung dating nag-aral sa Departamento ng Panitikan A-17? Kaibigan po ako ng isang estudyante na dumaranas ng halos kaparehong sitwasyon. Sana po ay sumagot kayo kung hindi po ako masyadong mapangahas." Ipinadala ang mensahe 1:00 ng madaling araw. Hindi umasa si Isabel na agad siyang sasagutin, ngunit wala pang 10 minuto, isang berdeng tuldok ang lumitaw. "Sin?" At pagkatapos lumabas ang sagot. "Si Reyes ba ang tinutukoy mo?" Natigilan si Isabel. Halos hindi na siya naghintay, nag-type siya ng mahabang mensahe, ikinuwento ang tungkol kay Althea, ang pagbabago nito, ang anonymous na sulat, at ang mga senyales ng mental manipulation na nakikita niyang naulit. Maikli ang sagot ng kausap, akala ko ako lang ang nag-iisang tanga. Hindi pala. Pagkatapos, nag-usap sila sa telepono. Ang boses ng babae sa kabilang linya ay malalim, kalmado, ngunit may bakas ng sakit na naghilom na. Noon, tinawag din ako ng principal para maging academic assistant niya. Ang lahat ay nangyari ng eksakto sa mga sinabi mo. Hanggang sa isang araw, napagtanto kong hindi na ako estudyante, hindi rin kasintahan, kundi isang pangalan na kailangang burahin para maprotektahan ang kanyang karera. Umatras po kayo? Hindi, pinilit akong umatras. Sinabihan nila akong mag-leave muna dahil sa mental pressure. Tapos, bigla na lang hindi ko na ma-access ang records ko. Nang gusto kong magsalita, 1 buwan umiyak ang nanay ko. Sabi ng tatay ko, kung gusto mong mamuhay ng tahimik, kailangan mong matutong yumuko. Nanahimik si Isabel, mahigpit ang hawak sa kanyang mga kamay. Sa pagtatapos ng tawag, isang pangungusap lang ang sinabi ng babae, kung may natitira pang katinuan sa kaibigan mo, ilayo mo na siya bago siya maging isa pang anino sa listahan ng mga biktimang walang pangalan. Kinaumagahan, maagang gumising si Isabel. Nagluto siya ng lugaw, inilagay sa mesa ni Althea, kasama ang isang maliit na papel, may karapatan kang manahimik, pero ang katotohanan ay kumakatok na. Binasa ito ni Althea at natulala. Tiningnan niya ang kaibigang nagkukunwaring abala sa paghuhugas ng pinggan at naramdaman niyang nangilid ang kanyang luha. Isang malabong pakiramdam ang umusbong sa kanya. Marahil, hindi siya ang una, at maaaring hindi rin siya ang huli. Si Angie Santos ang propesor sa modernong panitikan. Ang babaeng ito na nasa edad 40 ay laging nakasuot ng eleganteng damit pang opisina, karaniwang solidong kulay, may malalim na boses sa pagtuturo, at mga matang tila may maraming hindi pa naikukwento. Dati, gustong-gusto siya ni Althea, hindi lang dahil sa paraan ng kanyang pagtuturo kundi dahil sa katahimikang ipinapakita niya, nakaiba sa sigla ng mga mas batang propesor. Mula nang kumalat ang anonymous na sulat, maraming propesor ang tila umiiwas pag-usapan ito. Tanging si Angie Santos lang, sa tuwing titingnan si Althea, ay may ipinapakitang kakaibang bagay. Hindi awa, hindi rin panghuhusga, kundi pag-unawa. Isang hapon, isinama ni Isabel si Althea sa isang maliit na tea house sa likod ng universidad. Hindi sinabi ni Isabel ang dahilan, ngunit nang pumasok sila at makita si Angie Santos na naghihintay, natigilan si Althea, nahihiya. "Magandang hapon po, ma'am." Bahagyang tumango si Angie Santos at inanyayahan silang umupo. Hindi makatingin ng diretsyo si Althea sa propesor, may kaunting takot sa kanyang puso. Ang takot ng isang estudyanteng nakakaramdam na lumihis na siya sa landas na itinakda ng mga nakatatanda. Maya-maya, nagsalita si Angie Santos, mabagal at tiyak. "Alam kong may kinalaman ka sa sulat. Hindi mo kailangang kumpirmahin, sinasabi na ng iyong mga mata." Yumuko si Althea, nanginginig ang mga kamay. Akmang magsasalita si Isabel pero sinenyasan siya ni Angie Santos na huminto. "Alam mo ba kung bakit kita inimbitahan dito ngayon?" Tumingala si Althea, namumugto ang mga mata. "Dahil gusto niyo po akong patigilin?" Umiling si Angie Santos. "Dahil ayokong manahimik ka, tulad ng ginawa ko noon." Tila huminto ang mundo sa sandaling iyon. Natulala si Althea. Hinawakan ni Isabelle ang kamay ng kaibigan sa ilalim ng mesa. Huminga ng malalim si Angie Santos at nagsimulang magkwento sa isang boses na kalmado ngunit nakakakilabot. "Ako ang pinakabatang propesor sa departamento noon at direktang ginabayan ni Reyes na noon ay vice president.
Inimbitahan din akong sumama sa mga business trip, pinuri dahil sa matalas na pag-isip, at naniwala sa mga pangako na magkasama naming gagawin ang mga dakilang bagay para sa edukasyon. Huminto siya, ang mga mata ay nakatingin sa isang malayong alaala. Isang araw, nang tumanggi akong lumampas sa hangganan, lahat ng pangakong iyon ay biglang naglaho. Ang mga plano ay itinigil, ang aking aplikasyon para sa doctorate ay hindi pinirmahan. Inilipat ako sa mga minor subjects, tinanggal sa mga seminar. Lahat dahil sa isang salita, ayoko. Hindi na napigilan ni Althea ang sarili, tahimik na tumulo ang kanyang mga luha. Pero bakit po hindi kayo nagsalita? Dahil natakot ako. Takot sa tsismis, takot na walang maniwala, takot na ituring na isang bigong propesor na naninisi sa iba. Pinili kong manahimik tulad ng maraming iba pa. Ibinaba ni NJ Santos ang tasa ng tsaa, ang mga mata ay nakatitig ng diretsyo kay Althea. Pero bata ka pa, may karapatan kang pumili. Isa lang ang tanong ko sa'yo, maglalakas loob ka bang tumayo o mananahimik ka rin tulad ng lahat ng mga nasaktan noon? Hindi makasagot si Althea. Sa kanyang puso ay may isang bagyong nagwawala, pakiramdam niya'y hangal siya, kaawa-awa, ngunit higit sa lahat, isang galit ang sumisiklab, hindi para kay Reyes, kundi para sa sarili niyang hinayaan ang lahat na magpatuloy ng napakatagal. Ipinatong ni Isabelle ang kamay sa balikat ng kaibigan, marahang pinisil. Isang kilos na walang salita ngunit nagsilbing huling sandalan. Bago tumayo, pabulong na sinabi ni NJ Santos, hindi kita hahayaang mag-isa. Kung magpasya kang magsalita, ako ang unang pipirma. 3 araw pagkatapos ng pagkikita nila kay NJ Santos, nag-aya si Isabel sa isang pamilyar na coffee shop, ang dati nilang tahimik na sulok mula pa noong unang taon. Ngunit ngayon, hindi lang sila ang naroon. Isang babae ang nakaupo na, payat ang mukha, may maitim na bilog sa ilalim ng mga mata, dahil sa kulang sa tulog, ngunit may determinasyon sa kanyang tingin. Hindi na kailangan ng pagpapakilala, nakilala agad ni Althea na si Christina ito, ang estudyanteng nawala. Hay, mahinang sabi ni Christina. Hindi ko akalaing babalik pa ako rito, lalo na para sa isang kwentong hindi ko pa rin kayang pangalanan sa loob ng 3 taon. Nanahimik si Althea, nanlalamig ang mga kamay sa kaba. Nagsimulang magkwento si Christina. Ang kanyang kwento ay parang isang nakakakilabot na kopya ng dinanas ni Althea. Isa ring mahusay na estudyante, binigyan din ng espesyal na atensyon ni Reyes at ginawang academic assistant. Ganoon din ang mga text, mga business trip, mga pangakong mananatili bilang guro at magkasamang gagawa ng kurikulum. At tulad ni Althea, may isang gabing nawala ang lahat ng hangganan. Walang pilitan, ngunit puno ng manipulasyon. At pagkatapos ng gabing iyon, nagbago ang lahat. Noong una, akala ko pag-ibig, mapait nang umiti si Christina. Pero ang pag-ibig ay hindi na nanahimik kapag may problema, hindi basta-basta tumatalikod kapag kailangan mo ng proteksyon. Nang magsimula akong humingi ng linaw, ng pag-amin, nanahimik si Reyes, at tahimik na nagmungkahi na mag-leave muna ako dahil sa problemang psikolohikal. Nalock ang email ko sa eskwelahan, hindi ko na ma-access ang student account ko, at nawala na lang ako. Hinigpitan ni Isabelle ang hawak sa kamay ni Althea nang makitang tahimik na tumutulo ang luha ng kaibigan. Noon, wala akong hawak na kahit ano. Walang ebidensya, walang kakampi. Pati mga kaibigan ko, takot magtanong. Takot silang lahat, pero mas takot ako. Pero iba na ngayon, sabi ni Isabel. Sapat na ang nalaman ko. Handa si NJ Santos na tumestigo, at ngayon, nandito ka na rin. Kinuha ni Christina mula sa kanyang bag ang isang maliit na silver na VSC. Ito ang buong recording ng huli naming pag-uusap. Nariyan ang lahat ng pangako, pagtanggi, at mga salitang lumalabag sa batas. Kung magpapatuloy kayo, sasama ako. Tumingala si Althea, tinitigan ang 2 babae sa harap niya. Isang dumanas ng pagbagsak, isang may sapat na tapang para magsalita, at siya, na nasa sangandaan, manahimik o lumabas sa dilim. Hinigpitan niya ang hawak sa VSC. Paos ang kanyang boses ngunit puno ng determinasyon. Ayokong maging pangatlong malunod. Kung hindi ako magsasalita, ilan pa ang susunod sa akin? Tumango si Isabel. Ngumiti si Christina sa unang pagkakataon. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Althea na hindi na siya nag-iisa. Ang mga dating biktima ay nagiging isang bilog ng suporta, at ang katotohanan, na dating pabigat, ngayon ay kanilang sandata. Hindi pa nagsisimula ang laban, ngunit sumisilip na ang unang sinag ng liwanag.
Umuwi si Althea sa kanilang apartment ng hating gabi na. Tahimik ang mga kalsada, tanging ilang dilaw na ilaw ang tumatama sa basang daan. Hindi niya binati si Isabel, hindi rin nagpalit ng damit. Umupo siya sa kama, binuksan ang laptop at isinaksak ang silver na VSE. Bahagyang umugong ang computer at isang audio file na halos 10 minuto ang lumitaw. Pinindot niya ang play, nanginginig ang mga kamay. Narinig ang boses ni Christina, paos at mahina. Kailangan kong malinawan, ano ba tayo? At pagkatapos, ang boses ni Reyes, malalim at mabagal, hindi galit kundi kasing lamig ng bakal. Huwag ka nang mag-ilusyon. Pinahahalagahan lang kita tulad ng pagpapahalaga ko sa maraming iba pang estudyante. Akala mo ba sapat na ang ilang gabing magkasama para mabago ang lahat? Natigilan si Althea. Kahit alam na niya, kahit binalaan na siya nina Isabel at Christina, nang marinig niya mismo mula sa bibig nito, para pa ring dinurog ang kanyang puso. Ang mga dating matatamis na salita ay naging patalim. Ang mga malalambing na kilos ay isang palabas lang pala, at hindi siya ang nag-iisa, lalong hindi espesyal, kundi isa lamang sa mga sunod-sunod na pangalang ginamit. Tinanggal niya ang ESRI, pinatay ang computer, ngunit hindi makatulog. Buong gabi siyang nakahiga, dilat ang mga mata habang nakatingin sa kisame, ang mga alaala ay bumabalik na parang isang kawan ng bubuyog. Ang unang pagkakataon na natanggap niya ang libro, ang unang beses na sumama sa kanya sa ulan, ang yakap mula sa likod, ang gabi sa villa, ang pangakong, gagawa ako ng paraan para maging opisyal ang lahat. Lahat na yon ay isang hungkag na alaala. Napaiyak si Althea, hindi malakas, tahimik lang na tumutulo ang mga luha sa kanyang unan. Sa unang pagkakataon, umiyak siya hindi dahil sa pag-ibig o panghihinayang, kundi dahil sa kahihiyan. Kahihiyan sa sarili niyang naging napaka-inosente para maniwala sa isang bagay na akala niya ay pag-ibig. Bumangon siya, tiningnan ang paligid. Ang apartment na kasama niya sa loob ng 2 taon, masikip ngunit mainit. Sa mesa ay ang papel na isinulat ni Isabel ilang araw na ang nakalipas, pwede kang manahimik. Pero ang katotohanan ay kumakatok na. Kumuha siya ng panulat at isinulat sa likod, binuksan ko na ang pinto. At hindi ko hahayaang may dumaan na hindi magbabayad. Kinaumagahan, paggising ni Isabel, nakita niyang nakaupo na ang kaibigan sa mesa, maayos ang buhok, kalmado ngunit determinado ang mga mata. Isabel, sabi ni Althea, paos ang boses. Gusto kong gawin to, magsasalita ako. Walang tanong si Isabel. Lumapit siya at marahang pinisil ang balikat ng kaibigan. Alam ni Althea na hindi siya nakatulog kagabi. Ngunit alam din niyang iyon ang unang gabi sa loob ng 1 taon na tunay siyang gising. 2 araw pagkatapos, pumasok si Althea sa administration building na may ibang pananaw. Wala nang takot na makita, wala nang mahiyang kilos na nagtatago sa mga pasilyo. Dumiretso siya sa 3 palapag, kumatok ng 3 beses sa pamilyar na pinto, ang opisina ng principal. Inangat ni Reyes ang kanyang ulo. Saglit siyang natigilan nang makita siya, ngunit mabilis na bumalik sa kanyang mahinahong anyo. Althea, anong kailangan mo? Gusto ko po kayong makausap ng pribado. Malinaw ang kanyang boses, hindi mataas ngunit tiyak. Tumango ito at isinara ang pinto. Tahimik ang silid gaya ng dati, ang malumanay na ilaw, ang pamilyar na amoy ng pabango, at ang sofa kung saan dati silang magkatabing umuupo. Ngunit ngayon, hindi na natinag si Althea. Umupo siya sa tapat nito, hindi umiiwas ng tingin. Nakausap ko na po si Christina. Bahagyang nagbago ang itsura ni Reyes. Alam ko na po ang lahat. Pati ang recording, ang mga sinabi niyo sa kanya, bawat salita. Ikaw, napakunot ang noo nito. Ano ang sinabi niya sa'yo? Huwag kang magpadala sa mga taong hindi nakakaintindi. Hindi po ako nagpapadala. Mas malinaw ang isip ko ngayon kaysa dati. Kinuha ni Althea mula sa kanyang bag ang isang pirasong papel. Ito ang kopya ng resibo ng formal na reklamo, kasama ang ESG na naglalaman ng ebidensya na ipinadala sa disciplinary board ng universidad. Ipinadala ko na po ang lahat ng kailangan. Kasama ang recording, ang testimonya ni NJ Santos at ang listahan ng mga estudyanteng espesyal na pinili. Hindi ko ito ginagawa para maghiganti. Ginagawa ko ito para tapusin ang manipulasyong matagal nang nangyayari. Hindi na napanatili ni Reyes ang kanyang kahinahunan. Lumalim ang kanyang boses. Alam mo bang sinisira mo ang karera ng isang tao? Marami akong naitulong sa'yo. Hindi mo yan maitatanggi.
Mapait na umiti si Althea. Hindi niyo po ako tinulungan dahil magaling ako. Pinili niyo ako dahil mahina ako. Nagkamali kayo. Althea. Tumayo ito, lumapit sa kanya. Hindi mo naiintindihan ang lahat. Hindi ikaw ang unang nakaintindi sa akin at hindi ka rin ang huli. Dahil ayokong magkaroon ng pangatlo o pang-apat kaya ako nandito ngayon. Tumayo siya, nagkatitigan sila, hindi siya umatras. Mula ngayon, wala na kayong kontrol sa akin. Hindi ako ang liwanag ng buhay niyo, hindi natatangi, wala. Isa akong estudyante, isang tao, at isang taong binabawi ang respeto para sa sarili. Hindi na niya hinintay ang sagot nito, tumalikod siya, binuksan ang pinto, at lumabas sa silid na iyon ng lugar na dating kumulong sa kanya sa pamamagitan ng matatamis na salita at mapagkunwaring mga tingin. Mabilis siyang naglakad sa pasilyo, gumaan ang pakiramdam. Sa ibaba, naghihintay si Isabel. Nang makita siya, umiti ito. Walang nagsalita, nagkatinginan lang sila, puno ng pag-unawa, pagmamalaki, at kapayapaan pagkatapos ng bagyo. Alam ni Althea na marami pang pagsubok sa hinaharap. Maaaring pagmasdan siya, pagdudahan, at husgahan ng mga hindi nakakaintindi. Ngunit hindi na siya natatakot. Dahil sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon ng pagkakalubog sa kasinungalingan, tumayo siya ng tuwid at hinarap ang taong dating nagpabagsak sa kanya. Isang linggo matapos ang paghaharap nila ni Reyes, tila may nagbago sa unibersidad. Kumalat ang mga chismis. May nagsasabing lilipat na raw si Reyes, mayroon namang nag-leave daw dahil sa karamdaman. Ngunit ilan lang ang nakakaalam kung ano talaga ang nangyayari sa likod ng lahat. Sina Althea, Isabel, Yirnie, Santos at Christina, 4 na taong tila walang koneksyon, ngayon ay isang team. Ang maliit na meeting room sa likod ng lumang library ay naging pansamantalang war room nila. Sa mesa ay mga dokumentong maayos na nakasalansan, ang reklamo, ang recording, ang listahan ng mga estudyanteng naging personal assistant ni Reyes, at mga kopya ng email sa pagitan niya at ng mga babaeng estudyante na naitago ni Christina bago umalis. Nakatakda ang internal meeting ng disciplinary board sa loob ng 10 araw. Sabi ni Engie Santos, seryoso ang tingin. Bago iyon, kailangan nating gawin ang 3 bagay. Itinaas niya ang 3 daliri. Una, tiyakin ang katotohanan ng lahat ng ebidensya. Pangalawa, kumuha ng testimonya mula sa hindi bababa sa 2 pang estudyanteng pinili. Pangatlo, maghanda para sa isang pampublikong pahayag kung hihilingin ng unibersidad. Si Isabelle ang naatasang makipag-ugnayan kay Angela, isang mas nakatatandang estudyante na dating napabalitang may espesyal na relasyon sa prinsipal bago tahimik na lumipat ng eskwelahan. Si Christina naman ay nakipag-usap sa isang abogadong kakilala niya para sa legal na suporta kung sakaling sila ay idemanda. Ang mga bagay na dati niyang kinatatakutan ay siya na ngayong nagbibigay sa kanya ng lakas. Si Althea naman ang sumulat ng detalyadong salaysay ng lahat ng pangyayari, mula sa emosyon, sitwasyon, hanggang sa eksaktong oras ng bawat kaganapan. Bawat salitang tinatype niya ay parang isang pagbabalat sa sarili, ngunit habang nagsusulat, lalo siyang gumaan, na para bang unti-unti niyang tinatanggal ang mga buhol na dating sumasakal sa kanyang puso. 3 araw pagkatapos, nagkita silang muli ni Angela sa isang tahimik na coffee shop. Mas payat si Angela kaysa sa dati niyang litrato. Malungkot ang kanyang mukha, ngunit may determinasyon sa kanyang mga mata. Noong una, hindi ako makapaniwalang may maglalakas loob na tumayo. Pero nang makita ko ang text ni Isabel, naintindihan kong hindi ko na pwedeng manahimik. Kung may maitutulong ako, magsasabi ako. Ikinuwento ni Angela ang kanyang karanasan. Halos kapareho ni Christina, pero mas naging matatag siyang huminto ng maaga. Ngunit ang resulta ay ang pagputol ng kanyang scholarship, hindi makatarungang pagbabago sa kanyang mga grado, at sa pilitang paglipat ng kurso. Sa mga nagdaang taon, nabuhay siya sa pakiramdam na binura siya. Hindi ko kailangan ng kasikatan. Ang gusto ko lang, wala nang malagay sa sitwasyong tulad ng sa akin. Nang pumirma si Angela sa testimonya, hindi napigilan ni Althea ang kanyang luha. Isa na namang tao, isa na namang biktima ang piniling tumayo. At iyon ang pinakakinatatakutan ng masasama, mga biktimang hindi na nananahimik. Nang gabing iyon, nagpulong sila sa huling pagkakataon. Mga dokumento, ebidensya, salaysay, testimonya. Lahat ay handa na. Bahagyang umiti si Engie Santos, kahit may pag-aalala pa rin sa kanyang mga mata. Maaaring masaktan tayo, pero ang katotohanan, hindi.
Lagi itong naghihintay na mailabas. Hinigpitan ni Althea ang hawak sa folder. Hindi niya alam kung ano ang mangyayari sa meeting sa loob ng 10 araw, ngunit sigurado siya sa isang bagay, hindi na siya natatakot, dahil ngayon, hindi na siya nag-iisa sa laban. Lunes, 8 ng umaga. Ang meeting room sa ika-4 na palapag ng administration building ay puno ng tensyon. Sa labas, abala pa rin ang mga estudyante, walang kamalay-malay na sa loob ay isang saradong pagpupulong na maaaring yumanig sa buong unibersidad. Sa loob, naroon ang 7 miyembro ng disciplinary board. Nandoon din ang 2 kinatawan mula sa Student Council, si NJ Santos, isang matagal ng propesor, at si Althea, ang nagsampa ng reklamo. Nakaupo sa dulo ng mesa si Reyes, maayos, tahimik. Wala na ang dati niyang kumpiyansa, napalitan ito ng isang ekspresyong mahirap basahin, kalahating malamig, kalahating depensibo. Nagsalita ang chairman, sisimulan natin ang pagpupulong ngayon tungkol sa reklamong paglabag sa etika ng propesyon ni Principal Reyes. Ang nagsasakdal, estudyanteng si Althea, mangyaring magsalita. Tumayo si Althea, magkahawak ang kanyang mga kamay, ngunit hindi nag-atubili ang kanyang tingin. Mabagal at malinaw ang kanyang boses. Ako po si Althea, isang second-year student ng Education in Literature. Nandito po ako para ilahad ang tungkol sa emosyonal na manipulasyon at pag-abuso sa kapangyarihan ni Reyes sa akin. At sa aking pagkakaalam, pati na rin sa maraming iba pang babaeng estudyante sa nakaraan. Nagsimula siyang magkwento, walang pinalampas na detalye, mula sa unang pagkikita, mga kahina-hinalang text, hindi pangkaraniwang pabor, ang pribadong business trip, ang gabi sa villa, hanggang sa biglaang pagbabago ng trato nang sinubukan niyang linawin ang kanilang relasyon. Inilahad niya ang recording sa pagitan ni Reyes at ni Christina, kasama ang testimonya ni Angela at ang kumpirmasyon ni NJ Santos. Hindi po ako naghihiganti. Gusto ko lang pong matigil na ito at wala ng estudyanteng magsasakripisyo ng tiwala para lang masaktan. Nanahimik ang silid. Nagsalita ang isang miyembro ng board. Reyes, may tugon po ba kayo? Inangat ni Reyes ang kanyang ulo, kalmado pa rin ang boses. Itinatanggi ko po ang lahat ng paratang ni Althea. Para sa akin, ang mga sinabi niya ay base lamang sa emosyon. Tinulungan ko siya dahil nakita ko ang kanyang potensyal. Ang mga recording, kung mayroon man, ay maaaring pinutol-putol. Hinihiling ko pong suriin muna ang legalidad nito bago magpatuloy. Nag-isip ang chairman at tumingin sa isang independent na abogado. Tumango ito. Nasuri na po namin ang audio file. Walang senyales ng anumang pag-edit. Sandaling namutla si Reyes. Nagsalita ang isang matandang propesor sa board, malungkot ang boses, Reyes, malaki ang tiwala ko sa inyo noon. Ngunit ang mga ebidensyang ito ay hindi maaaring gawa-gawa lang. Kailangan po naming pansamantalang suspendihin ang inyong trabaho habang isinasagawa ang formal na investigasyon. Isang desisyon ang pinirmahan, isang pulang selyo ang itinatak, tiyak na parang isang hatol. Nakita ni Althea na kumuyom ang kamay ni Reyes, na tila isang taong napagtanto na wala na siyang kontrol sa lahat. Hindi na siya tumutol, walang paumanhin, tumayo lang, tahimik na inayos ang kanyang mga gamit at umalis. Nang magsara ang pinto, walang nagsalita. Ngunit sa mga mata ng lahat, pati na rin ng mga dating nanahimik, mayroong pagbabago. Hindi na sila tumatalikod. Naghihintay si Isabel sa labas. Nang makita siyang bumababa, walang sinabi si Isabel, niyakap na lamang ang kaibigan. Isang mahigpit na yakap, isang yakap ng pagmamalaki at pasasalamat. Hindi humagulgol si Althea, ngunit tumulo ang kanyang luha. Hindi na luha ng sakit, kundi luha ng kalayaan. Ang balita tungkol sa suspensyon ni Principal Reyes ay kumalat ng mas mabilis kaysa sa anumang lecture. Wala pang 2 araw, usap-usapan na ito sa buong unibersidad. Nagsimulang lumabas ang mga pira-pirasong impormasyon sa mga student forum at group chat na may halong katotohanan, kasinungalingan, kabutihan, at kasamaan. Totoo kaya yun? Mukha naman siyang mabait. Nagpapapansin lang siguro yung babae. Gusto lang sumikat. Teka, ibig sabihin, may something din sa mga dating naging assistant niya. Binasa ni Althea ang bawat komento, bawat salita ay parang isang saksak. Hindi dahil totoo ang mga ito, kundi dahil sa kung gaano kadali at walang pakialam ang mga ito. Sa klase, ramdam niya ang mga kakaibang tingin. Mayroong tahimik na nanonood, mayroon namang nagbubulungan. Kahit walang direktang nagsasalita,
ang hangin sa paligid niya ay parang salamin na may hamog, malabo at malayo. Katabi niya si Isabel buong araw, hindi binitawan ang telepono. Ngunit sa halip na mainis, nanatiling kalmado si Isabel. Hayaan mo sila. Ginawa mo ang tama. Ang matalino, maintindihan. Ang nabubuhay sa panghuhusga, malamang hindi pa nasasaktan. Ngunit gaano man kalakas, si Althea ay isang 20 taong gulang na babae pa rin. Nang gabing iyon, sa kanilang apartment, nagsiksik siya sa isang sulok, iniiwasan maging ang ilaw. Binura niya lahat ng social media apps sa kanyang telepono. Hindi dahil sa takot, kundi para magkaroon ng kapayapaan. Sa labas, malakas pa rin ang alon. Ngunit sa loob niya, ang tiwala ay pinatitibay. Kinabukasan, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Bumalik si Christina sa universidad. Pumasok siya sa pulong ng Student Council, kung saan ang ilang miyembro ay nagpakita ng pag-aalinlangan. Ngunit hindi nag-atubili si Christina. Tumayo siya sa gitna, itinuro ang listahan ng mga reklamo na hawak niya. Ito ang mga taong alam ang lahat pero hindi nagsalita. Hindi ko kailangan ng proteksyon niyo para sa akin o kay Althea. Ang kailangan ko lang ay huwag kayong manahimik kung may susunod na mabibiktima. Ang mga salitang iyon ay na-record ng isang estudyante at ipinost online na may caption, hindi papuri ang kailangan ng biktima, kundi ang pagiging mapanuri natin. Sa isang gabi lang, nagbago ang ihip ng hangin. Maraming mensahe ng suporta ang natanggap ni Althea. Ang ilang estudyanteng dating pinaboran ay naglakas loob na ring magsalita. Maging ang ilang propesor na nakaranas ng panggigipit ay nagpadala ng anonymous na sulat sa disciplinary board. Ang katotohanan, kapag sapat na ang dami, ay hindi na isang nag-iisang tinig. At si Althea, mula sa pagiging panggulo, ay tiningnan na sa ibang paraan. Isang taong naglakas loob. Ngunit alam niyang mahaba pa ang daan. Ang reputasyon ng isang prinsipal ay hindi madaling sirain kung walang formal na desisyon. At nariyan pa rin ang mga tahimik na kumukontra, ang mga nakatagong puwersa sa likod. Naupo si Althea sa klase, nakatingin sa maaaraw na campus. Sa ilalim ng mga puno, nagtatawanan ang ilang estudyante. Sila ay inosente tulad niya bago siya pumasok sa bagyo ng kanyang buhay. Kinuyom niya ang kanyang kamao. Ayos lang. Lilipas din ang bagyo, basta't hindi niya hahayaang masira ang kanyang kalooban. 2 linggo matapos masuspinde si Reyes, isang nakakagulat na balita ang kumalat. Hindi pa siya formal na napaparusahan. Ang dahilan ay malabo, hindi sapat na basehan para mapatunayang lumabag sa etika, kailangan pa ng mas mahabang investigasyon. Nanginginig ang kamay ni Althea habang binabasa ang anunsyo. Nakipagkita sa kanya si Enye Santos at Isabel sa isang maliit na coffee shop. Umuulan. Sa gitna ng patak ng ulan, pabulong na sinabi ni Enye Santos may kakampi si Reyes. Si A. Cruz, ang Deputy Director ng Department of Education, at matalik niyang kaibigan mula pa noong kolehiyo. Marami silang proyekto, seminar at kontrata na pinagsamahan. Natulala si Althea. Akala niya ay malinaw na ang lahat at naghihintay na lang siya sa hustisya. Ngunit lumalabas na ang kasamaan ay hindi nag-iisa at ang tama ay napakahina kung walang suporta. Hinawakan ni Isabelle ang kanyang kamay. Ano na po ngayon? May pag-asa pa po ba tayo? Nag-isip si Enye Santos at kinuha ang isang papel mula sa kanyang bag. Ito ay kopya ng isang anonymous na sulat kamay. Nagrereklamo tungkol sa isang sistema ng paboritismo at pagtanggap ng donasyon kapalit ng pagbubulag-bulagan sa mga maling gawain. Ang sulat na ito ay ipinadala sa Central Inspection Committee 2 taon na ang nakalipas ngunit nawala. Ngayon, ipinadala ulit sa akin ng sumulat ang kopya at handa siyang magbigay ng karagdagang ebidensya. Hinawakan ni Althea ang papel. Ngayon, naiintindihan na niya si Reyes ay isa lamang puppet. Ang nagpapagalaw ay si A. Cruz at ang mga koneksyon sa likod ang dahilan kung bakit napakaraming estudyanteng tulad niya ang napatahimik. Nakipagkita si Christina sa kanya sa isang lumang basketball court. May isa pa siyang ifese. Ito ay recording sa pagitan ni Reyes at isang sponsor tungkol sa paglilinis ng isang proyekto sa pamamagitan ng pag-alis sa mga tumututol na estudyante. Ang kapatid ko ay dating staff dito at aksidenteng na-backup ang server data bago siya umalis. Kinuha ito ni Althea. Isang tanong ang nabuo sa kanyang isipan. Kailan titigil ang pagiging dehado ng mga estudyante? Kailan titigil ang pagtatakip sa kasamaan?
Nagpasya siyang sumulat ng isang bukas na liham, may tunay na pangalan, at ipadala sa lahat ng propesor, sa student council, at sa media. Sa sulat, hindi niya inulit ang mga detalye, ngunit diretsahan niyang sinabi, hindi ako nagrereklamo para lang maparusahan ang isang tao, kundi para magtanong, ang pagkakamali ng isang tao ay maaaring aksidente. Ngunit ang isang sistema na nagpapahintulot sa mali ay sinasadya. Mabilis na kumalat ang sulat. Maraming batang propesor ang nagsimulang magpakita ng suporta. Isang malaking pahayagan ang naglathala nito na may headline, ang tinig ng isang estudyanteng naglakas loob na harapin ang dilim. Ilang araw pagkatapos, isang independent na investigation team ang ipinadala sa unibersidad. Nagbago ang hangin. Ang mga dating nanahimik ay naging maingat. Ang mga dating nang insulto kay Althea ay yumuyuko na ngayon. Hindi nakaramdam ng pagtatagumpay si Althea, kundi ng gaan. Dahil ngayon, hindi na siya lumalaban para sa sarili niyang sakit, kundi para sa daan-daang estudyante na susunod sa kanya, para sila ay makapag-aral sa isang tunay na institusyon. Isang linggong nanatili sa unibersidad ang investigation team mula sa Department of Education, patuloy na nakikipag-usap sa mga propesor, estudyante, at alumni. Hindi sila maingay, ngunit ang kanilang presensya ay nagpatahimik sa buong administrasyon. 3 beses ipinatawag si Althea. Dala niya ang lahat ng ebidensya, ang recording mula kay Christina, ang kopya ng reklamo ni NJ Santos, ang mga testimonya mula sa ibang estudyante, at ang bukas na liham na yumanig sa lahat. Pagsapit ng Biyernes, isang anunsyo ang idinikit sa tapat ng Student Affairs Office. Si Ye Reyes, prinsipal ng unibersidad, ay tinanggal sa pwesto dahil sa malubhang paglabag sa etika ng propesyon, pag-abuso sa kapangyarihan, manipulasyong psikolohikal, at pameke ng mga dokumento. Si A. Cruz, Deputy Director ng Department, ay pansamantalang sinuspinde habang iniimbestigahan sa kasong pakikipagsabuatan at pagtatakip. Walang nagsalita, ngunit ng hapong iyon, nagbulungan ang mga estudyante ng panitikan, hindi natutulog ang hustisya, nagdetour lang. Naupo si Althea sa hagdanan ng library. Dinalhan siya ni Isabel ng malamig na milk tea. Hindi sila agad nag-usap, pinanood lang ang mga estudyante, na para bang bumalik na ang lahat sa normal. Ngunit alam nilang pareho na hindi na tulad ng dati ang unibersidad na ito. Gabi, nakatanggap siya ng isang anonymous na email na may isang linya lang, paumanhin sa pagdududa ko sa iyo noon. Salamat sa pagsasalita para sa aming mga walang lakas ng loob. Walang pangalan, walang pirma, ngunit alam ni Althea na mas mabuti ang isang huling paumanhin kaysa wala. Nang gabing iyon, binuksan niyang muli ang kanyang telepono, ibinalik ang mga binurang api. Magulo pa rin ang social media, ngunit ngayon, hindi na siya umiiwas dahil hindi na siya ang dating estudyanteng takot sa chismis. Siya ang taong dumaan sa opinyon ng publiko at nakaligtas. Kinabukasan, isang pangkalahatang pagpupulong ang ginanap para ianunsyo ang resulta ng investigasyon. Isang pansamantalang prinsipal ang pumalit, nangakong susuriin ang lahat ng proseso, at magtatatag ng isang anonymous na channel para sa mga reklamo ng estudyante. Si NJ Santos, bilang isa sa mga nagreklamo, ay inimbitahang magsalita. Hindi siya nagsalita ng matagal, tiningnan lang ang mga estudyante at sinabing, ang edukasyon ay lugar kung saan itinatanim ang kaalaman. Ngunit kung walang ligtas na kapaligiran, malalanta rin ang kaalaman bago pa man ito sumibol. Salamat sa pagtulong ninyong mapanatili ang lupang iyon. Pumalakpak ang buong hall. Nakatayo si Althea sa gitna, tahimik. Wala nang tumitingin sa kanya bilang ang babaeng panggulo. Tinitingnan na siya ng may paghanga at pasasalamat. Si Reyes naman, ayon sa balita, ay nag-resign sa lahat ng natitirang posisyon, umalis sa lungsod, at hindi sumagot sa anumang tanong. Nabalitaan ni Christina na itinatanggi pa rin niyang nagkamali siya, ngunit wala nang gustong makinig. Ang mga makapangyarihan, kapag nawala ng suporta, ay nagiging ordinaryong tao na lang na may nakaraang ayaw ng balikan. Nang gabing iyon, bumalik sina Althea at Isabel sa lumang basketball court, kung saan 2 buwan na ang nakalipas, umiyak siya sa takot. Ngayon, nakatayo siyang tuwid, nakatingin sa langit. Ang daming bituin, Isabel. Hindi ko akalaing ganito ang magiging wakas. Hindi dahil malakas ako, kundi dahil may mga taong hindi ako hinayaang bumagsak. Ngumiti si Isabel, tinapik ang kanyang balikat. Huwag ka nang magpakumbaba. Binago mo ang buong unibersidad na ito. Napatawa si Althea. Sa unang pagkakataon sa loob ng 60 araw, tumawa siya ng buong puso.
Maagang dumating ang tagsibol, namulaklak ang mga puno ng banaba sa harap ng lecture hall. Naging mas masigla ang campus pagkatapos ng lahat, isang sigla ng muling pagsilang, hindi na isang takip ng katahimikan. Mas madalas nang pumasok si Althea, hindi na iniiwasan ang mga klase na maraming tao. Muli siyang nagsulat sa mga aklat ng kanyang kurso. Ngunit ngayon, ang bawat salita niya ay may bagong kahulugan, ang kalayaan ng isang mag-aaral na matutong magsalita. Si NJ Santos, matapos ang maikling pahinga, ay bumalik sa pagtuturo. Sa unang lecture niya, sinabi niya sa klase, ang panitikan ay hindi lang tungkol sa ganda. Ang panitikan ay katotohanan. At ang katotohanan, minsan, ay kailangang pagdaanan ang sakit bago pahalagahan. Tumingin ang buong klase kay Althea. Yumuko lang siya at mumiti. Wala nang tumatawag sa kanya na ang babaeng panggulo. Ngayon, marami ng estudyanteng lumalapit sa kanya para magtanong kung paano sumulat ng reklamo, kung paano mangalap ng ebidensya, at kung paano magsalita ng walang takot. Si Althea ang naging tagapagbukas ng daan. Opisyal na nagtapos si Christina at inimbitahang magtrabaho para sa isang NG na nagpoprotekta sa karapatan ng mga mag-aaral. Bago umalis, kinausap niya si Althea. Mas magaling ka kaysa sa akin. Ngunit huwag ka lang maging magaling para magtiis, maging magaling ka para magbago. Hinawakan ni Althea ang kanyang kamay, isang yakap na tila isang pagpasa ng misyon. Tungkol kay E. Reyes, hindi na gaanong nag-ulat ang media. Unti-unting nakalimutan ang pangalan na dating nagpayuko sa buong unibersidad. May tsismis na lumipat siya sa isang probinsya sa bundok para mamuhay ng tahimik. Para sa mga taong tulad niya, ang paglimot ang pinakamatinding parusa. Si A. Cruz naman, ang Deputy Director, ay pinatawan ng parusa matapos ang investigasyon, tinanggal sa pwesto, at pinilit na magretiro ng maaga. Ang kasong ito ay naging isang halimbawa sa mga kurso tungkol sa etika sa edukasyon. Maraming unibersidad ang nagsimulang suriin ang kanilang mga patakaran sa pag-upa ng mga empleyado, pagkontrol sa kapangyarihan, at mga kaso ng pang-aabuso. Nagbago ang sistema. Mabagal man, ngunit nagbago. Huling gabi bago ang kanyang internship, naupo si Althea sa kanyang mesa. Sa harap niya ay isang sanaysay na may pamagat, ang perpektong guro sa ika-21 siglo. Isinulat niya, ang isang guro ay hindi isang taong hindi kailanman nagkakamali. Ang perpektong guro ay isang taong marunong makinig, marunong magtama ng pagkakamali, at ginagamit ang kanyang kapangyarihan para itaas ang iba, hindi para idiin sila. Sumilip si Isabel at napatawa. Parang may kilala akong ganyan. Ngumiti si Althea, hindi na kailangan pang magsalita. Dahil lahat ay nasa likuran na. Hindi niya kailangang talunin ang sinuman, kailangan niya lang talunin ang takot sa loob niya. Kinabukasan, umalis siya sa kanilang apartment, dala ang maliit na backpack, handa para sa kanyang internship sa isang high school. Habang naglalakad, nakita niya ang pangalan ng kanyang unibersidad na kumikinang sa ilalim ng araw. Ang lugar na dati niyang gustong takasan, ngayon ay ang lugar na ipinagmamalaki niyang tawaging kanyang simula. Madalas nating isipin na ang masasamang bagay ay lulutasin ng isang hindi nakikitang kamay ng hustisya. Ngunit minsan, ang tunay na hustisya ay nagsisimula sa isang taong naglakas loob na tumayo. Ang kwento ni Althea ay hindi kwento ng isang likas na matapang na babae, kundi ang paglalakbay ng isang ordinaryong tao, puno ng takot at sakit, ngunit piniling hindi manahimik. Sa loob ng 60 araw na pagharap sa opinyon ng publiko, sa kapangyarihan, at sa kasinungalingang nakatago sa likod ng reputasyon, si Althea ay naglakbay mula sa dilim ng pagdududa patungo sa liwanag ng katotohanan. Hindi lang niya iniligtas ang sarili, ginising din niya ang isang buong unibersidad, isang komunidad, at maging isang henerasyon. Yung mga dating nag-iisip na wala naman akong kinalaman dyan. Ang mabuting tao ay hindi kailangang maging perpekto. Kailangan lang nilang panatilihin ang konsensya kapag ang lahat ay nananahimik. Ang masasama ay pagbabayaran din ang kanilang ginawa, maaga man o huli. Dahil ang presyo ng manipulasyon at kasinungalingan ay hindi maaaring takasan magpakailanman. At ang mabubuting tao, maaaring magdusa sa una, ngunit sa huli, sila ang gumagawa ng pagbabago. Kung may isang bagay na maiiwan ang kwentong ito, marahil ito ay isang paalala. Kung ikaw ay nasa harap ng kawalang katarungan, huwag mong isipin na ikaw ay napakaliit. Dahil ang isang maliit na apoy, kung sisindihan sa tamang oras, ay sapat na para liwanagan ang isang madilim na silid.